Okay, magandang araw mga bata. Magsitayo ang lahat para sa ating manalangin. Okay, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. And our Father who art in heaven, hallowed be thy name, your kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our sins, as we forgive those who sin against us. Do not bring us to the test, but deliver us from evil. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Magandang araw ulit mga bata. Kumusta kayo? Okay, mabuti naman kung gano'n. Magsigo po muna ako. Magtala muna tayo sa inyong attendance. Lahat tayo pumasok? Okay, mabuti naman kung gano'n. Bago tayo magsimula sa ating talakayan ngayong araw, nais ko munang magbigay ng isang review para tungkol sa ating talakayan ng kahapon. Ano nga ulit ang ating itinalakay kahapon? Tama, ito ay pangalan. Sino dito ang makapagbigay ng tulugan ng pangalan? Tama. Ang pangalan ay bahagi ng pananalita na tumutukoy sa tao, bagay, hayop, o lugar o mga pangyayari. Okay, magaling at mabuti dahil naalala niyo pa ang ating itinalakay kahapon. Ngayon, bago tayo dadako sa ating diskusyon ngayong araw, nais ko muna magsitayo ang lahat. Dahil meron akong inihandang maikling aktibidad na kung tawagin, gayahin mo ako. Madali lang ito mga bata. Kung ano ang aking gagawin dito sa harapan, ay yun din ang inyong gagawin sa inyong upuan. Naintindihan niyo ba mga bata? Galing. Okay. Usay. Ngayon, mga bata, ano ang ating ginagawa ngayon? Yun ay isang kilos o galaw. Meron ba kayong idea kung ano ang tawag sa salitang nagsasaad ng kilos o galaw? Okay, wala. Ngayon, malalaman niyo kung ano ang tawag sa mga salitang kilos o galaw na ating ginagawa. Ito ay pandiwa. So, ang pandiwa ay mga salitang nagsasaad ng kilos o galaw, gaya ng ating ginagawa ngayon. Kung ikaw ay kumanta, gumagawa ka ng kilos. Kung ikaw ay sumayaw, gumagawa ka ng kilos. At ang tawag sa kanila ay pandiwa. At ang ibinigay na halimbawa dito ay ang tumalon. Yung unang ginawa natin kanina. Pangalawang halimbawa ay umupo. Diba? Umupo ako dito kanina at ginaya nyo. At ang pangatlong halimbawa ay ang kumaway. Diba? Kumaway tayo. Okay. Yun sila mga bata ay mga pandiwa na nagsasaad ng kilos o galaw. Pero, ang pandiwa class ay may tatlong aspekto. At ito ang mga aspekto ng pandiwa. Unang aspekto ay ang perpektibo. Ang perpektibo ay nangyari na. Ang perpektibo daw class ay isang aspekto ng pandiwa na nangyayari na. Ito ay kilos na iginagawa na. Tapos nang ginagawa ang isang kilos. Diba? Kasi ang tulugan ay nangyari na. So, ibig sabihin ay tapos nang ginawa ang kilos. Halimbawa, napatay ni Lamang ang buhaya gamit ang kanyang lakas. So, tapos nang ginawa ni Lamang ang pagpatay sa buhaya gamit ang kanyang lakas. Naintindihan niyo ba, bata? Mga bata? Pangalawang aspekto ng pandiwa ay ang imperfektibo. Ang imperfektibo ay kasalukuyang nangyayari. So, maintindihan lang, di ba? So, kasalukuyan pang nangyayari ang kilos o ang ginagawang kilos. So, kasalukuyan pa lamang niyang ginagawa. Halimbawa, binubuo ni Jose Rizal ang kanyang nobela Magbubunyag ng Katotohanan sa Lipunan. So, kasalukuyan pang binubuo o ginagawa ni Rizal ang nobela na magbubunyag ng katotohanan sa lipunan. Diba? Kasalukuyan pa lamang na kamul pang nagbuhat o kamul pang gibuhat ang maong action or kilos. At ang pangatlong aspekto ay ang kontemptatibo.
Ang kontemplatibo ay mangyayari pa lamang. Ibig sabihin, ang kilos dito ay hindi pa ginagawa. Gagawin pa lamang ang kilos. Kasi ang tulugan ay mangyayari pa lamang. So, pa lamang, mangyayari pa lamang. Hindi pa ginagawa ang kilos. Padung pa nila buhaton ang maong kilos o action words. Halimbawa, maglalakbay pa lamang si Don Juan upang hanapin ang ibong Adana. O di ba? Maglalakbay pa lamang. Maglalakbay pa lamang si Don Juan. So, pinaplano pa lamang ni Don Juan na maglalakbay para hanapin ang ibong Adana. So, hindi niya pa ginagawa ang paglalakbay. Pinaplano niya pa lamang. Kaya nagiging kontemplatibo sa kalitang lamang. Maglalakbay pa lamang. Iintindihan niyo ba mga bata? Okay, karagdagang halimbawa, si Ana ay kumain ng tinapay. So, alin dito ang pandiwa? Tama, itong kumain. At anong aspekto ng pandiwa ang kumain? Perfectibo. Magaling. Dahil si Ana ay kumain ng tinapay. So, tapos nang kumain si Ana ng tinapay. Pangalawang halimbawa, basahin ang lahat. Okay, saan dito ang pandiwa? Ang nagbabasa. So, alam niyo na kung anong pandiwa class, ang sasaad ng kilos o galaw. So, nagbabasa. So, gumagawa ng kilos. At anong aspekto naman ang nagbabasa? Ito ay imperfectibo, mahusay. Ito ay imperfectibo dahil kasalukuyan pang nagbabasa ng aklat. Ako ay kasalukuyan pang nagbabasa ng aklat. Pangatlong halimbawa, sila ay maglalaro bukas. So, alin dito ang pandiwa? Maglalaro. Tama. At ano namang aspekto ng pandiwa ang maglalaro? Kontemplatibo, mahusay. Dahil sa salitang bukas. Gagawin niya pa lamang, gagawin pa lang nila lamang bukas ang paglalaro. Okay. Ngayon, meron akong at ngayon, naintindihan na ang ating itinalakay. Meron akong inihandang gawain. At ito ay kung tawagin, pangkatang gawain. So, i-group ko kayo sa tatlong grupo. Ito ang group 1, ang group 2, at ang group 3. At sa bawat grupo, ay bibigyan ko kayo ng tag-iisang kilos. Ang group 1 ay laro, at ang group 2 ay lakad, at ang group 3 ay sayaw. Okay. At pagkatapos kong ibigay ang kilos, gumawa kayo ng tag-iisang pangungusap na gamit ang ibinigay kong kilos na naglalaman sa tatlong aspekto na imperfectibo, imperfectibo at kontemplatibo. At pagkatapos yung gumawa ng pangungusap, ay magpili kayo ng isang mag-aaral sa inyong grupo na magrepresenta dito sa harapan kung ano ang inyong mga nagawang pangungusap. Naintindihan niyo ba mga bata? Okay, isahan niyo na. Okay, tapos na ba ang lahat? Okay, maghanda kayo ha. Isintan nyo ang inyong nagawang mga pangungusap dito sa harapan. So, group 1 ang mauna. Magaling! Tama ang inyong ginagawang pangungusap ng magamit ng perfectibo, imperfectibo at kontemplatibo. Kaya naman group 2. Mahusay! Tama rin ang inyong ginagawa. Group 3. Magaling din. Talagang naintindihan nyo ang ating talakayan ng araw. Ngayon, sa ating pagtataya or assessment, meron ako dito inihandang aktividad. At bago yung sagutan ito, ay kumuha muna kayo ng 1/2 crosswise. At kopyahin
ang nasa blackboard. At ang panutuan, sa lungguhitan ang pandiwa sa bawat pangungusap at tukuyin ang aspekto nito. So, madali lang, di ba? Sa lungguhitan nyo lang ang pandiwa. At pagkatapos, ay tukuyin nyo kung anong aspekto nito ang gamit na pandiwa. Naintindihan niyo ba mga bata? Mahusay naman kung gano'n. Okay, umpisahan niyo ang pagsagot. Okay, tapos na ba ang lahat? Okay, pakipasa ang inyong mga papel sa harapan. At bukas ko na lang ibibigay ang inyong nakuhang marka. Ngayon, sa inyong takdang aralin, mga bata, kunin niyo muna ang inyong assignment notebook. At kopyahin ang nakasulat. Sumulat na isang maikling kwento na 5 hanggang 7 pangungusap tungkol sa iyong karanasan sa eskwelahan. Siguraduhin gumamit ng pandiwa sa bawat aspekto. Yung ulitin yung 3 aspekto ng pandiwa, ito ay perspektibo, at kontemplatibo. So, madali lang, di ba? Gumawa kayo ng maikling kwento na nagpokonekta sa inyong araw-araw na karanasan sa eskwelahan. Sa inyong gawing maikling kwento, dapat na may pandiwa. At sa pandiwa na inyong gagamitin, ay gumagamit din sa 3 aspekto. Perspektibo, imperfektibo at kontemplatibo. Naintindihan niyo ba mga bata? Okay, kopyahin na nasa ang nakasulat. Okay, tapos na bang kopyahin nito? Okay. At dito nagtatapos ang ating talakayan mga bata. Magsitayo ang lahat para sa ating closing prayer. In the Father, and the Son, and the Holy Spirit, Amen. Praise be the name of our Lord Jesus Christ, now and forever, Amen. In the Father, and the Son, and the Holy Spirit, Amen. Yun lang mga bata. Salamat at paalam. Okay, mag-play ba?